Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Magbabahagi lang ako sa inyo ng kwento. Hindi ko po ito personal na karanasan. Sa halip ay naikwento lang ito sa akin ng aking lolo, na tawagin na lang po nating Lolo Karyas. Bali, itong kwentong ito ay nangyari noong bata pa lamang siya. Hinding-hindi raw po niya ito malilimutan dahil yun nga yung unang pagkakataon na makasaksi siya ng ganoong pangyayari. Siya nga pala ay taga-Samar po itong si Lolo. Noong mga kabataan daw niya, madalas raw siyang naglalaro kasama yung kanyang barkada. Kung ano-anong laro daw yung kanilang nilalaro, lalo na kapag tapos na raw sila sa kanilang mga gawaing bahay. Kadalasan, sa mga bakanting lote raw sila pumupunta para makapaglaro. Kung minsan naman daw ay sa mga bahay ng kanilang kabarkada. Kapag nagkataon daw kasi na binibigyan sila ng merienda, kagaya nga ng mga nilagang saging, ay talagang natutuwa raw sila. Isang pagkakataon daw noon, naabutan ni Lolo yung kanyang mga magulang na nag-uusap patungkol sa mag-asawa na bagong salta sa kanilang lugar. Ayon sa ina ni Lolo, may nakapagsabi raw sa kanya na kailangan nilang mag-ingat dahil mag-asawang aswang daw yung mag-asawang ito. May nagsabi rin na pakikiusapan nila yung kanilang kapitan del barrio nang sa gayon ay mapalis na nga yung mag-asawang yon. Nabanggit din daw ng ina ni Lolo ang bahagi kung saan nakatira yung mag-asawa, kaya nakaramdam ng kaba si Lolo. Ayon naman daw sa ama ni Lolo, hindi dapat nila paniwalaan yung mga kwentong walang katotohanan. Baka raw pagmulan lang yun ng away sa kanilang baryo kung magkataon. Pagkakita naman nilang dalawa kay Lolo, ay sinabihan daw nila ito na lumapit sa kanila. At pagkalapit nga raw ni Lolo ay sinabihan siya ng kanyang ina na hanggat maaari ay huwag silang tutungo sa pinakadulong bahagi ng kanilang baryo. Dahil doon naman nakatira yung mag-asawa na pinaghinala ang aswang. Sinabi naman ni Lolo na hindi naman sila nagagawi roon dahil nga malayo iyon sa lote kung saan nga sila naglalaro. Nagpaalala na lamang ulit yung kanyang mga magulang na kailangang mag-ingat ni Lolo dahil maraming mga nilalang na nasa kanilang paligid at hindi raw nila alam kung ano yung posibleng panganib na nakaamba sa kanila. Nangako naman noon si Lolo na mag-iingat ito at hindi nga siya pupunta sa may dulong bahagi ng kanilang baryo kung saan nga nakatirik yung bahay ng mag-asawa. Noong araw na yon ay nakipaglaro naman si Lolo sa kanyang mga kalaro. Sinabi na rin niya yung patungkol sa mag-asawang pinaghinala ang aswang na ayon sa kanyang mga magulang ay nakatira nga sa dulo ng kanilang baryo. Hindi naman nagulat yung kanyang mga kalaro noon. At ayon sa kanila ay naikwento na rin daw yon ng kani-kanilang mga magulang. Pero sa halip na matakot noon, ay parang nagkaroon pa sila ng pananabik na mapuntahan yung bahay ng mag-asawa. Kinilabutan naman si Lolo sa kung anong iniisip ng kanyang mga kaibigan. Pero pinili lang daw niyang manahimik. Dahil ayaw rin niyang isipin ng kanyang mga kalaro na naduduwag nga siya noon. Naglaro sila noon hanggang sa tuluyang dumilim yung paligid. May ilan na rin silang kalaro na nagpaalam na uuwi na. Pero nung magpapaalam na sana si Lolo sa kanyang kasama, ay pinigilan daw siya ng mga ito. Ayon pa sa kanila ay maglalaro pa sila ng taguan. At ihahatid na lang daw nila si Lolo pauwi sa kanilang bahay. Ayaw na ayaw sana ni Lolo noon. Pero dahil nangako naman yung kanyang mga kalaro na sila mismo yung siyang magpapaliwanag sa mga magulang ni Lolo kung bakit nga sila ginabi. Nang lumaon daw ay pumayag na lang din si Lolo. Nang pumayag na nga noon si Lolo ay biglaang nagpalit ng plano yung kanyang mga kalaro. Noong mga panahong yon ay 5 na lang daw silang naroroon. At ayon nga sa isa sa pinakamatanda sa kanila, para maging kakaiba daw yung kanilang tagu-taguan, ay doon nga sila malapit sa bahay ng mag-asawang pinaghinala ang aswang. Kinabahan nga si Lolo at nais na raw niyang umuwi.
nung malaman niya yung binabalak ng kanyang mga kasama. Pero pinigilan daw nila ito at sinabihan na kapag umuwi si Lolo ay talagang magagalit sila. At hindi na raw makikipaglaro yung mga ito kay Lolo. Nagdalawang isip naman si Lolo noon at dahil alam niyang wala naman siyang ibang makakalaro ay nagpasya na lang din siyang pumayag sa kagustuhan ng kanyang mga kasama. Dahil dito, noon din ay umalis sila papunta doon sa bahagi ng kanilang baryo kung saan naroroon yung bahay ng mag-asawang pinaghinala ang aswang. Habang papalapit daw sila doon, ay lalo ring bumibilis yung tibok ng kanyang puso. Pilit namang tinatago ni Lolo yung kanyang takot noon. At inisip na lamang daw niya na may kasama naman siya. Hindi naman sila naglaro sa mismong tapat ng bahay ng mag-asawa. Pero noong nagtaguan daw sila, ay bigla ang hinila ng isa niyang kalaro si Lolo. At ayon sa kanya, ay doon daw siya hinila nito sa likod ng bahay ng mag-asawa dahil tiyak daw na hindi sila doon mahahanap. Dahil ayaw naman ni Lolo na maging taya at baka sa halip na magtago nga yung kanyang mga kalaro ay umuwi pa yung mga ito, nagpasya na lang din siyang sumama sa kanyang kalaro. Habang papalapit daw sila sa bahay ng mag-asawa, amoy na amoy daw niya na parang merong malansang samyo roon. Hindi niya alam kung dugo ba yon o parang bulok na isda. Pero nung makalapit daw sila roon ay tinakpan na lang daw niya yung kanyang ilong. Makalipas pa yung ilang sandali, gano'n na lang yung gulat nilang dalawa nang may marinig silang malakas na kalabog na nagmumula sa loob ng bahay. Pabulong pang nagtanong si Lolo sa kanyang kalaro. At ang sabi naman nito ay subukan nilang tignan kung ano nga bang naroroon. Agara namang napailing si Lolo at sinabi na hayaan na lamang nila kung ano mang nasa loob ng bahay. Ayon pa raw sa kanya, magtago na lamang sila nang sa gayon ay hindi nga sila matunton ng kanilang kalaro. Makalipas pa yung ilang sandali ay hindi pa rin sila nakikita ng kanilang kalaro. Naisip pa nga ni na Lolo na baka tuluyan ng umuwi yung iba nilang kasama. Kaya sinabi ng kalaro ni Lolo na titignan muna niya kung saan na nga ba yung iba nilang kaibigan. Maliwanag naman daw yung buwan noon, kaya't makikita nila kung merong paparating. Sinabihan pa raw si Lolo ng kanyang kalaro na maghintay na lamang dahil babalik din naman ito agad. Napatango na lang noon si Lolo at pinagmasdan yung kanyang kalaro na naglalakad palayo. Hindi na muna siya umalis sa kanyang pinagtataguan nang sa gayon ay hindi nga siya madaling makita kung sakali. Pero makalipas raw yung ilang minuto ay hindi pa rin bumabalik yung kanyang kalaro. Nabahala na rin daw si Lolo noon dahil sa kanyang naririnig ng magkakasunod na kalabog mula sa loob ng bahay ng mag-asawa. Nagtaka nga siya noon kung ano bang meron sa loob. Gawa ng naisip raw niyang parang may kung anong tinataga roon. Dahil sa kanyang naririnig, nakaramdam ng pagkakuryoso si Lolo. At kahit nakakaramdam din siya ng kaba, sinubukan pa rin niyang umalis sa kanyang pinagtataguan at lumapit sa may dingding ng bahay. Pagkalapit niya, naghanap siya ng siwang kung saan pwedeng sumilip. At nang may makita siya, hindi nga siya nagdalawang isip na tignan kung ano ba talagang nangyayari sa loob. Kahit na malakas man yung kabog ng kanyang puso, ay hindi na muna niya pinansin yon. Pagkasilip na pagkasilip niya ay nakita niya sa loob yung mag-asawa na may kung anong pinagkakabalahan. Kinabahan agad si Lolo nang makita niyang may mga mansa ng dugo yung kanilang damit. Noon din ay sinipat niya kung ano nga bang ginagawa ng dalawa. At ganoon na lamang yung kanyang gulat nang makita niya na nagkakatay pala sila ng isang batang babae. Napakusot pa nga raw si Lolo ng kanyang mata. Pero talagang totoo yung kanyang nakikita. Halos hindi nga raw niya maatim na tignan kung ano man yung ginagawa ng dalawang yon. Agad ding bumalik sa kanyang isipan yung patungkol sa sinabi ng kanyang ina. At pagkakita nga ni Lolo na kinakain daw ng dalawa yung mga lamang loob ng bata, ay doon na nga niya lalong napatunayan na mga aswang yung dalawa. Agad siyang natakot dahil doon.
At wala siyang ibang iniisip noon kung hindi yung umalis na. Dahil baka pati siya ay mabiktima ng mag-asawang yon. Pero saktong pagkahakbang ni Lolo sa hindi niya inaasahan, ay meron daw siyang latang naapakan. Siyempre gumawa yun ng ingay na siyang naging rason para biglang maging tahimik yung loob ng bahay na yon. Noon din ay nagmadaling magtago si Lolo sa likod ng isang puno. Habang naroroon ay pinagmamasdan daw niya yung paligid. At walang ano-ano noon, ay lalong lumakas yung kabog ng puso ni Lolo nang bumukas yung pintuan sa kusina ng bahay ng mag-asawa. Lumabas nga doon yung lalaki at may dala siyang dugo ang itak. Nakasunod rin sa kanya yung babae na nooy duguan din yung mukha. Alam ni Lolo na siya yung pakay ng dalawa, kaya pinilit niyang wag makagawa ng ingay noon. Habang naglalakad yung dalawa, nagpapalinga-linga sa paligid. Lalo ring lumalakas yung kabog ng puso ni Lolo. Makalipas pa yung ilang minuto noon, ay dumoble pa yung kanyang takot nang tumigil sa tapat ng puno yung dalawa. Nakangisi pa raw sila at parang wala sa kanilang mga sarili. Yung lolo ko naman ay sinikap lang na hindi siya makita ng mag-asawa. Habang ganun nga yung sitwasyon, narinig ni Lolo na parang may umaangil doon. Pero pagkalipas pa ng ilang sandali, biglaan ding naging tahimik yung paligid. Iniisip ni Lolo na wala na nga yung mag-asawang yon at posibleng bumalik sa kanilang tirahan. At dahil dito ay nagmadali na nga siyang lumabas. Ang tanging nasa isipan daw niya noon ay tumakbo na lamang pauwi sa kanilang bahay. Hindi na nga niya naisip noon yung kanyang mga kalaro na lingid pala sa kanyang kalaman ay sinadyaring iwan siya ng mga ito. Pero gano'n na lang yung gulat ni Lolo nang makaalis siya sa punong yon. At naroroon pa rin pala yung mag-asawa at inaabangan nila siyang lumabas. Tatakbo na sana ng mabilis si Lolo para makatakas noon. Ngunit mas mabilis yung paggalaw ng dalawa at nagawa nga nila siyang madakip. Nagpumiglas raw noon si Lolo, pero wala siyang magawa sa pinagsamang lakas ng dalawa syempre. Hinila raw siya ng mga ito papasok sa kanilang bahay. At nung subukan sana ni Lolo na sumigaw, mabilis namang binusalan ng babae yung kanyang bibig, na siyang naging rason upang hindi matuloy yung paghingi nito ng tulong. Minabuti na lang din daw ni Lolo na manlaban upang mahirapan naman yung dalawa na ipasok siya sa loob ng kanilang bahay. Galit na galit noon yung lalaki at binantaan pa si Lolo na may gagawin siya rito kung magmamatigas pa si Lolo. Pero kahit ganoon ay nagpatuloy sa panlalaban si Lolo. Noong nasa tapat ng araw sila ng pintuan, natigilan naman yung mag-asawa sa kanilang ginagawa kay Lolo. Dahil nakarinig daw sila ng mga sigawan na papalapit sa kanilang bahay. Napalingon daw noon si Lolo at gano'n na lang yung kanyang gulat nang makita niya na malapit na pala yung mga tao na may dalang mga sulo. Dinig na dinig pa raw ni Lolo yung boses ng kanyang mga magulang. Kaya naisip niyang baka hinahanap nga nila siya. Noong makumpirma nga ng mag-asawa na papalapit sa kanilang bahay yung mga tao, binitawan daw ng mga ito si Lolo at nagmadali na silang pumasok sa kanilang bahay. Hindi na rin noon inintindi pa ng mag-asawang aswang si Lolo. Kaya mabilis nga raw siyang tumakbo papunta sa mga tao at sinabi sa kanila kung ano nga bang nangyari. Gano'n na lang daw yung sigawan ng mga tao noon dahil sa galit. Sinabihan nila yung mag-asawa na lumabas sa kanilang bahay. Pero kahit ni anong ingay ay wala silang naririnig. Kaya doon na nga raw nila pinasok yung loob ng bahay noon. At gano'n na lang yung kanilang gulat nang malamang wala na yung dalawa roon. Dumaan yung mga ito sa bintana sa likod. At yung tanging naiwan doon ay yung katawan ng kawawang batang babae. Hindi nila alam kung taga saan o sino ba yung batang yon. Kaya't isinaman lang din nila yung labi nun nung sunugin nila yung bahay ng mag-asawa. Isang bagay na para kay Lolo ay malaki sanang pagkakamali pero nangyari na rin. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagsunog noon nang may makita silang dalawang malaking aso na tumatakbo palayo. Dahil dito ay inisip nilang baka yun nga yung mag-asawa. Pinagbabaril pa daw yun ng mga kalalakihan. Pero dahil mabilis ngang nakaalis yung dalawang hayop na yon, ay hindi na nga nila nagawa pa yung tamaan.
Hinalugog pa raw ng iba yung paligid at sinubukan pang hanapin yung mag-asawang aswang na yon. Pero wala na silang nagawa dahil nakalayo na yung mga yon. Mula noon ay wala na raw silang balita sa mag-asawa. Pati doon sa batang babae ay wala rin silang balita kung taga saan ba talaga yon. Mukhang galing pa raw sa ibang mga baryo at dinukot lang ng mag-asawa. Wala rin naman daw na naghanap sa bata, ayon kay Lolo. At mula daw nang mangyari yon, ni minsan ay hindi na nga nila nakita pa yung pagmumukha ng mag-asawa. Kumalat pa nga raw yun sa ibang mga baryo kaya't naging alerto rin yung iba. Kaya't malamang ay nagpakalayo-layo na rin yung mag-asawang yon kaya't wala nang balita sila Lolo dito. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat po.